Sa kabila ng maulang panahon, 300 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Barangay Kapitolyo sa Pasig. Nagkasunog din sa Maynila. Saksi, si Rafi Tima. Dinig pang pagbagsak ng ulan sa cellphone video ito ng isang residente malapit sa sunog sa Kapitolyo, Pasig kanina. Sa kabila nito, kitang malakas na ang apoy sa kalagitnaan ng mga kabahayan malapit sa Rosemary Lane pasado alas 2 ng hapon. Kita pa ang pagkislat ng kuryente habang unti-unting kumakalat ang apoy. Ayon sa kumuha ng video, may narinig siyang pagsabog bago magsimula ang apoy. Para siyang tangke na sumabog, something like that. Malakas. Kasi malakas. So, umakyat ako dito sa taas and upon checking, meron palang susunog na. It started from small portion hanggang sa kumalat. Ang residenteng si Mighty Lin, nakatira malapit sa pinagmulan ng apoy. Himbing na himbing daw siya at ginising lang ng kapitbahay kaya siya nakaligtas. Nagsimula yung sunog sa kapitbahay niyo mismo? Opo, hindi ko rin alam kung paano nagsimula kasi tulog ako. Bigla lang akong pagising, labas na. So, Bilis subang kumalat yung apoy? sobrang bilis po. Dahil nalimpungatan at mabilis tumakbo palabas ng bahay, wala na raw siyang nabitbit na anumang gamit. Pasalamat na lang siya na wala sa bahay ang kanyang pamilya. Ito na lang, sarili ko at saka cellphone. Yun lang talaga natira. Agad naman daw nakaresponde ang mga bumbero pero nahirapang agad makapasok sa sentro ng sunog. Yung daanan papunta dun sa origin of fire ay masikip po. Tapos yung mga palabas ng mga may bahay na medyo nagtagal para po makapasok agad-agad yung ating mga responders. Ang ibang bumbero, pumesto sa mga mas matataas na bahay na may firewall. Kita kung paano pinasok ng mga bumbero ang makapal na usok para marating ang sentro ng apoy. Ang ilang residente, umakyat na rin sa bubong ng kanilang bahay at tinulungan ang mga bumbero kung saan ibubuga ang tubig. Wala namang naitalang sugatan ng Bureau of Fire Protection. More or less nasa 300 families and nasa 100 houses. So most likely mga 900 individuals po yung affected ngayon dito. Nagkasunog din sa Barangay 185 sa Gagalangin sa Tondo, Maynila, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Dahil sa dikit-dikit ang mga bahay, mabilis kumalat ang apoy. Ang 54 anyos na si Rosalie, wala na ng gamit na naisalba, namatayan pa ng 9 na alagang aso. Sa sobrang dami talaga ng aso namin, hindi ko na talaga kayang buhatin lahat. 17 sila, 8 lang po ng salba naming aso. Pakasakit po kasi hindi naman namin nakalain na mangyayari sa amin yung ganito. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, pansamantalang mananatili sa covered court ng Barangay 185 ang mga apektadong residente. Initially po nasa 40 to 60 families po yung affected. Meron na pong hot meals. Mga modular tent na rin po. Nasunog din ang isang residential unit sa Barangay 830 sa Pandacan. Ang pagresponde sa sunog ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department, ginamitan ng makabagong teknolohiya, thermal drone upang matunton ng mga bumbero ang mga lugar sa residential building na pinagmumulan ng apoy. Sa kasagsagan ng pag-apula sa apoy, isang bumbero pa ang nasugatan at kinailangan bigyan ng paunang lunas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 28 pamilya ang naapektuhan ng sunog o humigit kumulang 150 individual. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.